Party List Representative Franz Castro, dapat ding mag-isip ng mabuti ang mga senador at huwag na nilang hintayin na singirin sila ng taong bayan. Narito ang kanyang pahayag. Maasa pa rin kami dahil marami namang desisyon ang Supreme Court in the past na na-reverse. Tayo na. Ito mga bobo nagsalita na naman, oh. Marami na daw desisyon na ni-reverse. Marami nga, pero wala nga unanimous. Wala pa ngang unanimous decision na na-reverse. According to Marcoleta, alam nga naman, niwala ako sa iyo, talunan ka. Teacher ka ngang bobo ka pa mag-English, eh. Wala ka nga daw sa listahan ng mga let passer, eh. Oo, mga listahan ng mga teacher, eh. Tapos Teacher Castro, tinatawag mo sa sarili mo, ulul ka. Putang ina mo, paano ikaw ang paniniwalaan ko tungkol sa batas? Eh, parang nagpagawa ako ng bahay sa tubero. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos bangag, Marcos bangag, Marcos bangag, bangag, Marcos bangag. Hoy! Hoy, magandang araw mga bossing. Kamusta naman ang buhay-buhay? Nandito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler. Oo, ang puros kabulastugan lang no vlogger. At ang vlogger na hindi dapat iniintindi, hindi dapat siniseryoso at talong-lalo na dapat nila like, ni-share at sinusubscribean nyo. Oy, maraming salamat sa mga subscribers natin at lalong-lalo na maraming salamat doon sa mga kababayan natin. O sa mga kababayan natin na walang sawang nag-like, share, subscribe. Pero marami pa rin ako nakikitang nanonood dito hindi pa nakasubscribe. Kaya make sure na bago kayo mag-comment dyan, bago kayo tumawa sa mga kabalastugan natin, eh kayo'y nakasubscribe. It's a sunny morning here in Madrid, Spain. Oh, konting tiis na lang, ilang araw na lang. Oh, tayo ay uuwi na. Oh, actually nga nalungkot nga ako eh. Nalungkot nga ako kasi pabalik na naman ako sa bulok na Pilipinas. Walang iya na yan. Oo, ganito. Oh, kasi yung kasi yung airline ko, yung airline ko, kasi na naka-business class tayo, social tayo naman. Oh, mahal na mahal tayo ni Pastor, ayun na nahihirapan tayo eh. Oh, pagka naka-business class ka kasi, tayo na pinapaalalahanan ka nung eroplano. Oy, ilang araw na lang, uuwi ka na, ganun. Oh, nag-email sa akin yung eroplano, sabi, ilang araw na lang, uuwi na ako. Nalungkot ako. Oo. No, bagamat pero maganda yung maganda yung ikot ko kasi galing tayo ng the Netherlands, Amsterdam, Rotterdam, Hague. Tapos pagkatapos pumunta tayo sa Germany. Hindi pala. Punta muna tayo ng Paris. Tapos pagkatapos pumunta tayo ng Belgium. Tapos pagkatapos pumunta tayo ng ng Germany. Tapos Switzerland. Oh, ang lalamig dun. Oo, yung mga bahay nga doon, walang ventilador eh. O ako pa naman, hindi ako nakakatulog pagka yung wala man lang ba. Okay lang sa akin, walang ventilador, basta may aircon. Kung wala man aircon, may ventilador. O kasi dyan sa may Switzerland, mga bossing, tsaka basta ibang part ng Europe, wala silang air conditioning. Wala silang air conditioning, ang galing. Eh, syempre pag bago ka, hindi ka makakatulog kasi walang aircon eh. Wala, parang natural air lang. Eh, tayo mga Pilipino nasanay tayo either or. Oh, it's either ventilador o kaya tawag dyan, either ventilador or aircon. Mamimili ka lang isa. Oh, so sabi ko nung nagpunta kami dyan sa bahay ni Tita Lily. Oh, kasi syempre malamig talaga sa kanila. Kaya lang dahil nga Pilipino tayo, mahilig tayo. Gusto natin may naririnig tayo. Oh, ganun. So may tumatamang hangin sa atin. So nangiram ako ng ventilador. Ang high-tech nung bahay niya, binigyan ako ng ventilador na walang LC. Kaya lang syempre alam mo naman old school tayo. Gusto natin ventilador, may LC. So kahit humahangin yun, sobrang tahimik, walang LC.
So, alam mo yon yung psychological effect ba? Parang hindi ka makatulog pero walang hiya nung binuksan mo na yung bintana para para ka na sa frigidaire. Oo, grabe. So total, ang lamig-lamig sa Europe. Oy, by the way, alam nyo ba sa Switzerland, pwede kang lahat ng mga congressman na gusto nang mamatay. Lahat ng mga congressman na gusto nang mamatay, ayaw na sa kanilang mga buhay, sawan-sawa na sa pagdanakaw. Pumunta kayo na Switzerland. Pwede po sa Switzerland, pag gusto mo na mamatay, sabihin mo lang sa kanila, putang ina niya, papatayin kanila. Totoo, mercy killing. Akala ko nga hindi totoo eh. Ganun ka open ang Switzerland. Imaginein mo, pagka sama-sawa ka na sa buhay mo, iniwan ka ng jowa mo. Tapos nawala na silbi buhay mo, ganyan. Mayroon kang sakit sa katam. Kaya kleptomania ka, magnanakaw ka, ganun. Tapos hindi mo na matiis yung yung kabulastugan mo. Punta ka sa gobyerno nila, tapos magpipill up ka ng form, fill out ng form, tapos sasabihin mo, gusto ko na mamatay. Sabihin mo, bakit? Satanungin lang nila, bakit? Gusto ko na mamatay. Wala na silbi yung buhay ko, nagsawa na ako, kakanakaw, congressman ako sa Pilipinas. Tangin na yan. Hindi na ako nakontento. Nanakaw ko na lahat ng perang kaya kong nakawin. Pero hindi pa rin ako mahal ng mga Pilipino. Halimbawa yan, si Tambaluslos, di ba lahat na ginawa niya. Namimili ng boto. Namimili ng kalaban. Wala kalaban lagi na nanalo, wala kalaban. Tapos nabibigay na ayuda. Lahat na ginawa ni Kupal. Pero hindi pa rin siya mahal ng mga tao. Ayan, isa na lang ang kulang sa'yo. Ang pagpakamatay ka. Pero meron gagawa nun para sa'yo. Pumunta ka Switzerland. Sabihin mo, gusto ko na mamatay. Ayan, bibigyan kanila ng pampatulog. Hindi ka na magigising habang buhay. Tindi, no? Sabi ko nga sana meron din ganyan sa Pilipinas. Pero sana pwede mong i-recommenda yung kapitbahay mong chismosa. Di ba? Punta ka doon, fill up ako. Sino gusto mong mamatay? Yung kapitbahay ko, visit eh. Araw-araw chinichismis ako eh. Ganon, no? Sana meron ganon, no? Tapos pupunta nila sa bahay. Psst, gusto mo na ba mamatay? Kasi nire-recommenda ka ng kapitbahay nyo eh. Para mamatay ka na daw. Joke lang. Hindi, pero ganon nga dito sa Switzerland. Ganun sa Switzerland, talagang kapag gusto mo na mamatay, sabihin mo lang sa kanila, meron silang ganung sistema. Ganyan sila ka-open-minded. Pucha yan. Ibang klase. Another day, another uratan session with yours truly, Boss D. At pasasakitin na naman natin ang lahat ng mga ulo, katawan, kasukasuan, kalooban, alak-alakan, puso, atay, bituka, lahat. Damdamin, isip ng lahat ng mga switik, salot, mga putok sa buho, magnanakaw, sindikato, sinungaling, mambubudol, adik, bangag. Lahat ng mga walang silbing mga nasa gobyerno, mga kawatan, lahat ng mga tirador, mangkukulam sa pamahalaan, mga demonyo, Santanas, Judas, Barabas, Hestas. Matindi mga bossing ang mga natin ngayon, ang mga pag-uusapan natin ngayon. Pero syempre, bago naman tayo magkwento-kwentuhan, mag-like and share naman kayo sa ating mga videos, ha. At syempre, i-like and share nyo din po yung ating mga kaibigan. Ayan, si PH Update. Yan, kaibigan natin yan. Marami ng views yan, eh. Dapat nga to si PH Update ibahagi sa atin yung ibang ibang mga subscriber niya. Congratulations sa'yo, mag-1 milyon ka na, ha. Banateros, huwag nyo kalilimutan. Si Banat Bay, Coach Oli, Jay Guevara, Paring RJ, Master Judea, syempre si Boss Dada. O yung Biraderos, ha. Marami nagtatanong, nasa na ba Banateros? Ba't hindi na nakikita sa SMNI? Wala na. Tinanggal na kami, masyado daw kami magulo.
Ayaw na sa amin. Magugulo kayo masyado. Lalo ka na, Boss Dada at si Jay Guevara, visit kayong dalawa. Kaya mabuti na masyado na masikip ang studio para sa inyong mga hayop kayo. Kaya wala na, sinibak na kami. Season break lang, kayo naman. Masyado naman kayong bagamat alam naman namin na ayaw talaga nila sa amin. Nag-season break lang tayo, ha? Huwag kayong mag-alala. Babalik din tayo sa susunod na 5 taon. Ang ina kasi, ang kukulit eh. Hindi. Ano lang yan. Pahinga-pahinga lang tayo. Kasi ito na yung mga panahon kung kailan nagbabakasyon tayo. Si Jay Guevara kasi yan, pumapasok yan, nagtatalokbong yan ng kumo 3 linggo. Hindi yan lumalabas, nakatalokbong lang yan. Ganun na. Meron yan ganung ginagawa eh. Si Master Judea naman, nagbibilang yan ng tumutubong buhok niya. Binibilang niya. Pag natapos niya yan, okay na siya. Si paring RJ naman, nagtatatambol ngayon. Nagaganon, tambol na naman. Si Coach Oli naman, binibilang niya yung kayamanan niya. Pag natapos niya mabilang yung kayamanan niya, ayan, babalik na Banatero. Si Banat, ayun, magso-soul searching siya. Baka sakali makakita siya ng mapapangasawa niya. Tapos pag wala, ayun, balik na ulit kami sa Banatero. Si Jay Guevara, parang paro-paro. Nagpumapasok yan, napupunta sa kukun. Alam niyo yung kukun, hindi ba? Yung higad. Yung higad, ganun yung didikit yun sa puno. Tapos, ganun din si Jay. Didikit yun sa puno, yayakapin niya yung puno. Tapos, magkakaroon yan siya ng shell. Mababalot siya ng kukun. Tapos, paglabas si Jay, paro-paro na siya. Tutang ina yan. Para na siyang mariposa. Kaya si Jay, siya yung paru-paro hindi makalipad. Ang laki ng tiyan noon, maglalakad lang yun na paru-paro. Matagal yun. 1 buwan yun. Metamorphosis, ang tawag doon. Metamorphosis. Mula sa uod, naging higad. Tapos naging si Jay Guevara, tapos naging siyang mariposa. Oo nga. Oo. Kaya basta antay lang kayo, ha? Ano din yan? Babalik din yan kayo naman. Babalik din yan. For the meantime, manood muna kayo sa mga vlog namin. Manood muna kayo sa mga channel namin. Kasi sa mga channel namin, diretso pa rin kami. Nawala lang tayo pansamantala on air. And babalik din tayo. Huwag kayong mag-alala. Pag natapos na to, administrasyon na to. Sweetik eh. Mahirap talaga maging tinik sa lalamunan. Kaya ayan ang kinahihinatnan. Basta antayin nyo na ang pagbabalik natin sobra na. Kasi di ba pabago-bago kami ng set. Noong una parang balita, naging parang kwentuhan na. Susunod yung nakatiwarik na kami. Iba-iba yan eh. Iba-iba yan. Parang iba, di ba? Una para kaming mga Amerikana kaming ganyan nagbabalita. Tapos naging upuan na, di ba? Susunod, nakatiwarik kami. Siyempre, ayusin pa yung studio. Bibigat pa naman namin, di ba? Iba-iba para mayroong may variety. Ano ba ang mga pag-uusapan natin? Ha? Pag-uusapan natin ang mga umiiyak na mga kandidato ngayon. Yung mga umiiyak pa rin na mga kandidato dahil diyan sa nagdaan na hearing. Nagdaan na pagbasura, hindi naman pagbasura. Pag-archive ng Senado pag-archive ng Senado diyan sa impeachment, yung articles of impeachment. So nagpunta mga bossing ang mga amoy araw na anak pawis sa Korte Suprema para magsumbong. Pukinanginan nyo, itong mga gunggong na ito, magagalit sila sa Supreme Court dahil sa desisyon. Tapos magpapile sila ng motion sa Supreme Court din. Putang ina nyo. Akala nyo pakikinggan kayo matapos nyo silang sira-siraan, yurak-yurakan, putragis kayo. Ang gagawin ninyo, magsusumbong din kayo sa kanila din. Hindi ba? Bakit kayo lumalapit sa Supreme Court, mga putang ina ninyo?
Kaya kayo lumalapit sa Supreme Court, mga hayop kayo, kasi alam nyo na ang Supreme Court ang pinakamakapangyarihang korte sa Pilipinas. Oo, ina-acknowledge nyo din ang Supreme Court. That is why nandiyan kayo nagsisisigaw ngayon. So dapat yung Supreme Court, nire-respeto ninyo. Dapat yung Supreme Court, inaano ninyo, nililigawan ninyo. Paano kayong sasagutin ng nililigawan ninyo kung putang ina sinisiraan nyo siya? Sinasabi nyo sa nililigawan nyo, mabaho yung putok niya, may halitosis siya, amoy patay na daga yung bunganga niya. Paano ka sasagutin yan, hindi ba? O mantakin mo, kini-question nyo yung authority ng Supreme Court, tapos ngayon sumatakbo kayo sa Supreme Court. Putang ina nyo, ba't hindi nyo dalhin yan sa kangaroo court? Abay, mga gunggong pala talaga kayo eh. O pakinggan natin itong mga sasabihin ng mga hayop na ito. Nang inihain sa Korte Suprema para iapila ang desisyon nito sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang giit nila, walang nalabag ang Kamara sa paghahain ng reklamo para sa Vice Presidente. Utangin nyo. Kung wala kayong nalabag, edi sana nanalo kayo. Kung wala kayong nalabag, edi sana puta na impeach siya si BP. Utang ina niyo, mas magaling pa kayo, hindi nga kayo mga abogado eh. Ito lang abogado rito, yung nakasalamin na kulot-kulot ang buhok na feeling niya ang ganda-ganda niya para siyang prinsesa. Oo, prinsesa ng kadiliman yata itong hayop na ito. Oo, so ngayon, tangina yan. Yan yung mga kabalbalan nila. Wala daw silang ginawang Oo, naniniwala kami, walang ginawa ang Congress. Walang ginawang mabuti, hindi walang ginawang masama. Lahat ng ginawa nyo puros kabulastugan. Lahat ng ginawa nyo puros kabalbalan. Lahat ng ginawa nyo puros pasakit sa taong bayang, mga hayop kayo. So wala daw silang ginagawang masama doon sa impeachment na yan. Gago, 1, 2, 3, 4, 4, putangin na nyo. Di ba, 4 na impeachment yung ipinasa nyo. Ano tawag doon? Di ba, 4th articles of impeachment, anong tawag doon? Di ibig sabihin, kaya nga pang-4 yung kinuha nyo dahil meron ng unang 2. Unang 3. Yun ang matindi. So, 1-year bar rule, kayo gumawa niyan, mga ulul kayo. Kayo gumawa ng batas na yan, tapos ngayon, nung ininterpret, nung karapat-dapat na nag-i-interpret, galit na galit kayo. Ang masaklap noon, bago kayo nagpasa ng mga mosyon, inaway nyo muna yung pagpapasahan nyo ng mosyon. O hindi ba? So ano sa tingin ninyo yung mosyon nyo? Tupagin ba yan? Hindi ba? Anak ng tinapay o sige, diretso. Para sa iba pang detalye, makakausap po natin live mula po sa Maynila si Camille Samonte. Camille, sino nga bang naghain ng panibagong mosyon? Party List Representative Rene Co. Kasama nila si Makabayan President Liza Maza at bagong Alyansa Makabayan Chairperson Teodoro Casino. Kasama rin bilang intervenor sina dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas at Kabataan Party List Representative Raul Manuel na nag-endorso noon ng ikalawang impeachment complaint. Yun nag-endorso ng ikalawa. Taginan nyo. Anong hindi mali doon? Nag-endorso ng una si Franz Castro. Nag-endorso ng pangalawa si Raul Manuel. Noon pa lang pinagtatawanan na kayo eh. Noon pa lang, nung ginagawa niya, kasi nga alam nila mahina naman talaga yung kanilang laban, ebidensya pa kay VP Sara. Kaya ang ginawa nitong mga ulaga na ito, nag-ingay, nagpasa yung isa, putangin na nyo, wala kasi kayong GC. Nagpasa yung isa, pasikat din yung isa, gusto rin maging senador nung isa. So nagpasa sila 3, actually 4 na impeachment complaint. Si Raul Manuel yung nagbigay nung pangalawa. Imagine, nung una pa lang pinagtatawan na kayo, sabi, tanga, 1-year bar rule, pasa kayo ng pasa. Isa lang dyan ang didinggin. Isa lang, dapat yung first lang, yung articles of impeachment na unang ipinasa kung sino man, kung si ano man nang nagpasa niyan, si Franz Castro. Yun ang dapat na inendorso sa sa Kamara, inendorso sa Secretary General, dinala sa Department of sa Commission on Justice. Tapos tinakil nyo dyan sa plenaryo and then inimpeach nyo. Yung una sana, hindi yung pangalawa, hindi yung pangatlo.
Oo, kasi nga ang rule ng impeachment, lalo na pagka-impeachment, pagka may ipinasa, dapat inaasikaso. Kasi nga, ganyan ang gagawin ng mga putang ina. Iniiwasan nga natin na mag-pile up yung impeachment kasi kapag hindi natin iniwasan na or kapag hindi natin nilagyan ng guideline na 1 year bar rule, hindi na magtatrabaho mga putangin niyan. Lahat ng kalaban nila ipai-impeach na nila. Kapag galit sila sa presidente, araw-araw nilang ipai-impeach yan. Hanggang sa hindi i-discuss. Hanggang sa mabwisit na i-discuss. Pagkatapos nun, mag-impeachment na naman. Ganun ang gagawin. Kaya nga nilagyan ng 1 year bar rule. Di ba nga sabi ko nga sa inyo, nag-file ang Duterte Youth ng impeachment kay Marcos. Ano na nangyari O hindi ba? May nag-file ba ng banibagong impeachment kay Marcos? Wala. Bakit? Kasi nga, yung isang i-file ng Duterte Youth, pagka inupuan na yon ng Kongreso, hindi ka na ulit pwedeng mag-file ng pangalawang articles of impeachment. Sa susunod na taon na ulit, nag-expire na yung unang i-file mo. Ito gago Hindi pa nag-expire yung una. Nagpasa na ng pangalawa pasikat, nagpasa ng pangatlo, nagpasa pa ng pang-apat. Ito ang pinakamasaya. In-archive yung tatlo, tapos yung pang-apat, diretso, pinapirmahan. Anong hindi mali dun? Tangin na talaga tong mga makakali. Kaya nga kayo kaliwa kasi mali kayo. Kasi kung tama kayo, nasa kanan sana kayong mga hayop kayo. Nakapaloob sa mosyon ng grupo ang argumento na walang grave abuse of discretion ang Kamara sa inihang impeachment complaint laban kay VP Sara. Paano walang grave abuse of discretion? Paano walang grave abuse of discretion? Meron nga kayong 4 na i-file. Isa lang dapat, tapos pagdidesisyonan, impeach or not impeach, ganun. Ano nangyari sa una, pangalawa, pangatlo? Ba't yung pang-apat ang ginamit nyo? Kahit mali, tinuloy nyo pa rin. O hindi ba grave abuse of discretion yan? Kasi nga, kayo yung mayroong discretion, inabuso nyo yung discretion nyo, yung kapangyarihan nyo, o nilabag nyo yung batas. 1 year bar rule. 4 yung i-file nyo in 1 year. Hindi ba kayo bobo nun? Tanginan nyo, hindi kayo marunong umintindi? Hindi rin daw nalabag ang 1 year ban rule at ginampanan lang ng Kamara ang Kung tanginan nyo, kayo na tama. Mga gago kayo. Kung tama naman pala kayo, ba't pa kayo nagsasampa ng motion dyan sa Supreme Court? Magtayo na kayo sarili nyo Supreme Court. O tapos magdesisyon na rin yung korte nyo na yun. O hindi ko nga lang alam kung may makikinig sa inyo. Kasi sa Supreme Court ng Pilipinas may nakikinig ng mga senado. O ewan ko sa inyo kung sino makikinig sa inyo. O gano'n na lang gawin natin. Magtayo kayo ng sarili nyong planeta. O magtayo kayo ng sarili nyong mundo. O ganyan. Pucha yung kayo lang ang magaling. Tapos magsama-sama kayo, magparami kayo dun. Umalis na kayo sa Pilipinas para mas maganda. O kasi hindi kayo pakikinggan sa Pilipinas sigaw kayo ng sigaw nung 1970s pa. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari sa mga pinaglalaban nyo. Ibig sabihin, it's about time. Lumayas na kayo sa Pilipinas. Tapos magtayo na kayo ng sarili nyong isla. Katulad ng ginawa ng China dyan sa South China Sea. Tayo kayo sarili nyong isla, tapos putang ina nyo, kayo lang ang tama. Oo, wag kayong magpapasok doon, kayo lang. Constitutional authority nito nang i-endorso at dalhin sa Senado ang articles of impeachment. Gate ng grupo, ang impeachment proceedings ay isa sa mga constitutional remedy ng taong bayan laban sa mga tiwaling opisyal ng gobyerno. Taong bayan na naman. Tangina, taong bayan talaga. Sigurado kayo, taong bayan, gusto kayo mamaya makikita natin. Kaya hindi raw dapat i-archive o isang tabi ang impeachment complaint laban sa bise dahil ang Sabi ko nga sa inyo, buti nga in-archive kasi pag in-archive, pwedeng buhayin. Pag nagdesisyon ulit ang korte, pwedeng buhayin. Kaya lang, ito masaklap katulad ng sinasabi ko kapon. Meron kayong motion for reconsideration. Hindi ba? Siyempre, yung motion for reconsideration na yan, matatapos lang yan kapag dinismiss yung motion for reconsideration, binasura. Papaano nga kung hindi ibasura ng Supreme Court yung motion for reconsideration yung mga gunggong kayo? Kasi kayo, ang tanga-tanga nyo Kung sana inantay nyo na lang na mag-February. 7 buwan na lang naman. Pag nag-February, pwede na kayong mag-file ulit ng panibagong impeachment kay Inday Sara. Tama?
Nag-file kayo ng motion for reconsideration. Syempre, pag final nyo yung motion for reconsideration, hindi dinismiss ng Senate yung kanilang yung impeachment kay VP Sara, bukas pa yung impeachment kay VP Sara. Anong ibig sabihin nun? Pag bukas pa yung isa, alam nga naman, mag-file ka na naman ng panibagong kaso. Di ba? Panibagong impeachment. Hindi ba may double jeopardy? Although hindi pa naman tapos yung double jeopardy kasi kapag sinasampahan, hindi ka na pwedeng sampahan ng parehas na kaso. Kapag ka na-dismiss na, hindi ba? Ito open pa. Magsasampa na naman kayo ng panibagong impeachment habang open pa itong unang impeachment. Kaya nga sabi ko, mali yung pagkaka-file nyo ng motion for reconsideration. Kasi aminin nyo na lang, talo kayo dito. And then, palakasin nyo yung susunod na impeachment para kay VP. Yan problema. May motion kayo. So, open. Bukas pa yung kaso. Ibig sabihin. Kung bukas pa yung kaso, magfa-file kayo ulit ng impeachment, anong sasabihin ng Senate? Wait lang. Meron pa tayong una eh. Di ba? Hindi ba? Ayaw nyo ipa-dismiss sa amin o may naka-archive. Ibig sabihin naka-archive, naka-open pa yan. Kaya lang, parang parang comatose yan. Yung kaso na yan, putsakin, ang bumubuhay na lang dyan, yung tawag dito, makina. Patay na yung kaso na yan, pero dahil ayaw nyo pang ilibing, ayaw nyo pang putulin yung life support niya, ayan, bayaan natin siya dyan, humihinga pero tulog, hindi ba? Ganun. Ngayon, magsasampa kayo sa February, another impeachment, sasabihin ng Senate, wait lang, meron pa, humihinga pa, buhay pa yan, ayaw nyo naman patayin yan. So saka na tayo mag-file ng ulit ng panibagong impeachment kapag na-desisyon na ng Supreme Court yung motion nyo. May motion kayo, di ba kayo may gusto niyan? Ngayon, paano kung mga 3, 4, 5 taon yung motion, patay na. Tapos na. Puta, presidente na si Inday Sara noon. Kasalanan niyo yan. Kung kasalanan nyo, kung hindi sana kayo nag-motion, di buhay pa yan. Hindi ba ganyan naman, yan ang gusto nyo mangyari, di ba? Hindi ba ganyan gusto nyo mangyari? Ayaw nyo patayin tong impeachment. Kasalanan nyo yan. Question dito ay ang maling paggamit ng pondo. Sa kabuuan, 3 motion na ang nakabinbin sa SC. Kabilang dyan ang inihain ng Kamara at Isang Bayan Coalition. Para Imagine mo 3 yung motion nyo, putangin na nyo, patay kayo. Patay kayo. Kung yung decision, yung motion kay yung motion kay let's say motion ni speaker. Dinismiss yun. Binasura. Pwede ba kayo mag-file ulit? Hindi pa yung tapos. Meron pa 2 3 yung pinasa eh. So kung halimbawa ibininbin niyang 3 na yan ng ilang taon. Di patay, hindi kayo makakapag-impeachment kayo kay VP Sara sa susunod na taon. Bobo. Ayan, kasalanan niyo yan. Galing-galingan kayo, ayan na. kay dating ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, dapat ding mag-isip ng mabuti ang mga senador at huwag na nilang hintayin na singirin sila ng taong bayan. Narito ang kanyang pahayag. Maasa pa rin kami dahil marami namang desisyon ang Supreme Court in the past na na-reverse. Tayo na. Ito mga bobo nagsalita na naman, oh. Marami na daw desisyon na ni-reverse. Marami nga, pero wala nga unanimous. Wala pa ngang unanimous decision na na-reverse. According to Marcoleta, alam nga naman, niwala ako sa iyo, talunan ka. Teacher ka ngang bobo ka pa mag-English, eh. Wala ka nga daw sa listahan ng mga let passer, eh. Mga listahan ng mga teacher, eh. Tapos Teacher Castro, tinatawag mo sa sarili mo, ulul ka. Putang ina mo, paano ikaw ang paniniwalaan ko tungkol sa batas? Parang nagpagawa ako ng bahay sa tubero. Ilan to? Di pa naman manahimik. Huwag mo sasabihin, boses ka ng taong bayan, ulul. Hindi ka nga nanalo, eh. Tangina, nasa dulo ka nga, eh. Ibig sabihin, ayaw sa'yo ng taong bayan, tapos sasabihin mo, boses na naman ng taong bayan yan. Gago, di sana nanalo kayong mga makabayad. Nung tumakbo kayo ng... isa sa inyo wala nanalo, eh. Tangina nyo, sinusuka kayo ng Pilipinas. Ang pinagsasasabi nyo? So ito ang tanong lang, kung maibabasura ito, ang tanong dyan, asan yung 612.5 million? Ito yung tanong ng taong bayan, eh. Kaya... Tangina nyo. Tanong kayo ng tanong. Sinagot na nga kung nasan yun, eh. Hindi ba may listahan nga kayo? May pinapakita si Joel Chua na listahan saan napunta yung pera. May pinuntahan yung pera. Hindi ba? Hinahanapan nyo ng resibo.
O hindi ba nga, sabi ko nga sa inyo, COA na nagsabi walang problema. Walang problema sa paggastos ng pondo. Ano, hanapin nyo sa COA. Hinahanap nyo sa TV5 yung pera kung saan napunta. Tangin na itong mga to. Magtrabaho ka kasi sa COA, mag-apply ka dun. Mag-apply ako sa COA tapos lahat ng mga accounts ng mga Duterte, kalkalin mo. Hindi ka naman COA tapos nagtatanong ka saan napunta yung pera. Tangin na yun, daming sinaing na pera ni Romualdez tsaka ni Marcos, hindi nyo tinatanong saan napunta. Tapos 600 million ni Inday Sara, hinahanap nyo saan napunta, may listahan nga siya eh. Di ba meron pa nga doon, dinala dito sa safe house na to. Di ba sabi nyo, ang mahal naman na safe house na to. Sobra naman mahal ng safe house na to, 1 milyon. Hindi ba alam nyo kung saan napunta, kaya lang ayaw nyo tanggapin kung saan napunta. Yun ang problema doon. Di ba may listahan kayong ganyan? Ito yung budget, nakalagay doon yung equal, ito yung boom, boom, boom. Naka-itemize eh. Pucha, hindi nyo tinatanggap. Hindi nyo tinatanggap. Hindi, overpriced yan. Di ibig sabihin, alam ko saan napunta. Alam nyo kung saan napunta. Ayaw nyo lang tanggapin kung saan napunta. Kasi gusto nyo nga pasamahin si Inday Sara. Gago rin to mga to eh. Dapat sa inyo talaga ilibing kayo ng ilibing kayo ng patiwarik eh. Hindi pwede itong i-archive, hindi pwede itong itago, no? Kailangan talagang sagutin ni Sara Duterte itong impeachment. Bugok talaga eh. Ngayon, ipakikita ko sa inyo. Alam nyo kung anong pinaggagawa nitong mga to? Alam nyo kung anong pinaggagawa nyo? Nakakahiya. Oo, nakakahiya. Nakakahiya. Oo. Ano ha? Ito. Nakakahiya. Ayan. Ayan, nakakahiya. Nakakahiya daw kayo, sabi ni. Nakakahiya. Nakakahiya. Nakakahiya talaga. Bakit natin nasabi nakakahiya? Sinasabi nila sila ang boses ng taong bayan. Tingnan nyo ginagawa sa kanila ng taong bayan. Ha? Tingnan nyo. Duterte. 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 Nakita nyo? Nakita nyo? Ulit. Duterte. 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 Kita nyo yun? Alam nyo kung sino yun? Ha? Alam nyo kung sino yun? Si ano yun? Si nakakahiya. Sabi niya, sila daw ang boses ng taong bayan. Pero kita mo, binababoy sila ng taong bayan. Di ba? Hindi sila nire-respeto ng taong bayan. Hindi takot yung taong bayan sa kanila. Kinukumpronta sila kapag may pagkakataon. Taong bayan ito ha. Nakita siya sa grocery. Anong ginawa nung isang Pilipino? Sinisigawan siya ng Duterte. Anong nagawa niya? Ngiwi, ganun. Wala naman pala takot eh. Hindi ba? So akala ko ba, kayo ang boses ng mamamayan, putang na yung mga mamamayan, pinagtatawanan kayo. Ayan sige, tingnan natin. Natawa lang siya. Walang nagawa. Kala mo matapang. Panay ang banat sa mga Duterte nung kinumpronta ng mga Duterte supporter o mga Pilipino na nagmamahal sa mga Duterte. Ngiwi, ganun lang, ngiti. Di ba? Bakit? Busog. Busog na busog sila sa ginagawa nila sa mga Duterte. Busog na busog ang mga bulsa ng mga kupal na yan sa pang-propaganda para sa mga Duterte. Pero pag kinumpronta mo, takot. 'Di ba? Taong bayan, lagi nilang ginagamit, boses ng taong bayan. Boses ng taong bayan. Hinahanap ng taong bayan. Kinukumpronta sila ng taong bayan, wala silang masagot. Ano ngayon? 'Di ba? Yan ang mga kupal na mga congressman natin na walang mga alam sa buhay. Ang tawag diyan, Nakakahiya. tama. Ano pa? Nakakahiya. Nakakahiya. Ang tatapang magsalita tungkol sa mga Duterte, pero kapag kinumpronta ng mga Duterte, nanginginig.
Takot na takot. Oh, hinahamon nga yan ng suntukan ng isang DDS na bakla din eh. Yung bayot din eh na DDS. No, hindi nga lalaban yan eh. Oh, magaling lang ngumaw-ngaw mga yan. Oh, pero kapag ka talagang inano mo, pinersonal mo, takot naman ang mga hayop na yan. Oh, hindi ba? Oh, eto pa isa. Eto pa isang ipinagmamalaki ninyo. Oh, hindi ba? Magaling kayo? Oh, eto. Hindi naman pala unanimous yun. Pinak-check siya. Tira kasi ng tira. Ang problema kay Riza, akala mo magaling, sinasabi lang niya lahat ng ipasa ng staff. Kayo, fake news. Siya yung fake news eh. Yan ang reaksyon ni PDP Laban Spokes Attorney Topacio. Oh, hindi ba? Ay, sorry. Hindi naman pala unanimous yun. Pinak-check siya. Tira kasi ng tira. Ang problema kay Riza, akala mo magaling, sinasabi lang niya lahat ng ipasa ng staff. Kayo, fake news. Siya yung fake news eh. Yan ang reaksyon ni Oh, di ba? Hindi kayo nahihiya na ganyan. Mantakin mo, mga congressman, mga senador. Putangin na, gusto pa maging presidente nito ni Rizang Kupal. Na mas makapal pa yung masilya sa mukha niya. Sabi ko nga, silang dalawa ni anak ni Abante. Oo, nagrereklamo yung mga makeup artist nila. Tangina, ang takaw daw ng mga mukha nila sa masilya. O, ubus daw yung mga... Putay na yung foundation daw nila, isang gamitan lang sa dami ng tinatapalan sa pagmumukha nila. Hindi ba? Kaya bang yabang? Mantakin mo sa plenaryo. Sa plenaryo. Dapat, pag senador ka na, magaling ka na. Sa bagay, I'm expecting less. Wala ko talagang ine-expect dito eh. Kay Riza Ontiveros. Kasi alam ko naman to, ano talaga to, yung utak nito, puro agyo na. Ganyang katuyot yan. O matagal na walang dilig yan. Kaya hindi na masyado gumagana utak niyan. Yung utak niyan, ang kaya na lang gawin, magbasa. Oo, yung mga nag-aabot sa kanya ng index card, cellphone, kita mo, kaya magsalita nito ng walang binabasa. Hindi. Simple-simpleng statement, Tagalog, binabasa pa. Pucha, ako nga, pag nagre-report, sila sa ulo ko yung nire-report ko eh. Pero siya, hindi senador na naturingan, pasweldo ng taong bayan, hindi ka man lang mag-effort. Mag-research naman kayo. Sabihan mo naman yung mga abogado mo na magbigay sa'yo ng impormasyon, yung walang butas. Akala nyo kasi, puro tanga, nakatulad nyo yung mga manonood sa inyo eh. Mantakin mo, mag-cite ka ng batas sa Supreme Court, tapos yung Supreme Court mismo ang nag-debunk sa'yo. Hindi ka nahihiya niyan, Riza? Hindi kayo nahiya? Napakahilig nyong banatan ng Supreme Court ngayon. Tapos, yung Supreme Court mismo sumasagot sa inyo. Alam mo, hindi nga ginagawa ng Supreme Court yan for the longest time eh. Pero dahil surang-sura na sila sa inyo, sukan-sukan na sila sa pinaggagawa ninyo, yung Supreme Court, sumasagot na agad-agad. Mantakin mo. Pagkasabi mo pa lang ngayon, kinaumagaan, may statement sila. Sabi nila, mali yung sinasabi mo, Riza, fake news ka. O hindi ba, fake news, peddler, iyan si Riza Ontiveros. PDP Laban Spokes Attorney Topacio sa maling case citation ni Senador Hontiveros na pinasinungalingan mismo ng Korte Suprema. Sabi niyo, meron daw unanimous decision na binaligtad ng Korte Suprema. Opo. Pagkatapos, hindi naman pala unanimous yun. Pinak-check siya nung cute na spokesman ng Korte Suprema na si Attorney Ting. Sabi sa kanya, Ma'am, hindi po yung unanimous yung sinabi niyong kaso. Sabi ni Riza, sorry. Tira kasi ng tira. Ang problema kay Riza, akala mo magaling, sinasabi lang niya lahat ng ipasa ng staff niya. Mali. Oo, totoo naman. Kasabi ko nga sa inyo mantakin mo si Marcoleta, bagong senador. Tumayo doon ng ilang oras. Ilang mga senador ang nag-interpellate sa kanya. Wala siyang hinahawakan na listahan. Meron lang siyang mga hinahawakan siguro na mga dokumento na pinagkukuhanan niya ng impormasyon na accurate. Pero hindi siya nakadepende doon. Walang listahan, walang cellphone, walang chat GPT, walang staff na nagbibigay ng index card, walang cellphone na real time na nagbibigay sa kanya ng information para sabihin sa plenaryo. Tali-talinuhan, bobo naman. O hindi ba? Fake news peddler, imaginein mo. Sobrang tiwala niya sa tao niya, tanga rin. Katulad niya, umasa lang sa chat GPT, putang ina niyan, sinabi niya na. O ngayon, nung tinanong siya ni Marcoleta, kasi si Marcoleta, teka, ang tagal ko ng abogado, wala pa nga akong alam. Meron? Talaga ba? Sa'yo manggagaling, hindi ka maabogada?
ano yan? Anong kaso yan? O, tas sinight niya yung kaso. Ano, kaya nga sabi ni Marcoleta, ha? En-bank ba yan? O baka division lang? Kasi kung division, lilima lang yan. Ang en-bank, ibig sabihin, lahat sila unanimous. Talaga, wala pa eh. Sa pagkakaalam ko, wala pa sa tanda ko ng abogado. Tapos biglang putang ina, naka-make up lang na simpleng tao na wala naman nagawa sa buhay. Iko-correct mo yung abogado. O ngayon, anong nangyari? O nalaman natin na si Risa Ontiveros, lahat ng impormasyon na ibinibigay niya sa inyo, peke. Peke yung isa, peke lahat yan. O anong ginawa ni Tanga? Dahil kinorek siya ng Supreme Court, dahil nakita ni Banat Bay yung pagkakamali niya. Anong ginawa? Kasi si Banat Bay, naniniwala siya kay Marcoleta. So Banat Bay did his due diligence. Nag-research si Banat, nakita ni Banat na yung sinasite nito ni Risa, palpak. Bago pa magsalita ang Supreme Court, kinontent na ni Banat Bay yan na fake news. Ayun. So, ibig sabihin, hindi si Banat Bay ang fake news. Ito si Risa fake news. Kasi nung sinasabi ni Banat Bay na fake news si Risa, binakapan siya ng Supreme Court. Binakapan siya ng Supreme Court. Ano nangyari? Kinaumagahan, nag-iratong si Tanga. Na ay mali pala yung sinabi ko. Pero okay lang. Tao lang naman ako, nagkakamali din. Gaga! Hindi ka dapat nagkakamaling kupal ka. Kasi nga, utangin ninyo, pinapasweldo kayo ng taong bayan para magsabi ng totoo, hindi para magpakalat ng fake news. Hayop na to. Sige, banatan mo, Topacio. Mali yung pinasa sa kanya ng staff niya. Palagi ko, pagkatapos niyang sabihin yon at may nag-call sa atensyon niya na mali, palagi ko, merong mabango yung isang staff member niya. Palagi ko nasabon yun ng todo-todo. Napakabango noon. Palagi ko, ewan ko kung nag-impake na. Kinuha na yung mga gamit at umalis na sa Senado. Pero mo, napahiya mo yung boss mo, sinabi mo, ma'am, ito, banatan nyo, nakakita ako. Unanimous, pero ni-reverse. Sige, thank you barat siya. Bago sabi ng Supreme Court, excuse me, ma'am, mali po kayo, basahin yung ulit. Binasa niya, teka muna, nasaan si Juan? Ari ka rito. Hindi naman pa... Yun lang. Diba? Dahil dyan, Nakakahiya. tama. Ano ulit? Nakakahiya. Nakakahiya. Hindi ka nahiya sa sarili nyo? Ha? Eto pa isang nakakahiya. Ano pa yung isang nakakahiya? Diyos ko po, Kiko. Kung hindi mo napangasawa si Sharon, saan ka kaya pinupulutin ngayon? Sobra namang kengko yun. Over naman yun. Wala akong kilalang abogadong ganun ka-ignorante. Ayan, ito naman kasi, ito kasi abogado to. So, kung maniniwala ako pagdating sa batas, mas maniniwala ako dito kesa kay Risa Ontiveros. Kaya lang, putangin ng mga ito, mga bobo talaga. Bakit ko nasabi na bobo? Mantakin mo abogado. Abogado, tapos hindi niya alam kung ano yung mga ginagamit niyang terminologies. Yan ang sinasabi natin kapag gumraduate lang ng abogado. Hindi talaga lahat ng abogado magaling. May mga abogado na magaling lang magnotaryo. Pero ang mga galing na abogado, yung mga naging litigator, yung mga katulad nila Torion, nila Topacio, nila Panelo, nila Harry Roque, nila sino ba to? Basta yung mga, sige, pati si Libayan, nilagay na natin. Mga galing yung mga abogado na nag-litigate, yung talagang nag-practice ng law. Tingnan mo si Boying Rimulya, hindi nag-practice ng law, tatanga-tanga. Tingnan mo to si Kiko Pangilinan. Mayaman to eh. So nung nanalo to, nagpolitiko na to, nagtumakbo na to sa Quezon City. Sa Quezon City ba to tumakbo to ulol na to? Basta, yung kupal na yan. So yan na ngayon ang nangyari. Kapag nag-aral ka ng batas, pero ginamit mo lang yon para pumogi ka, hindi ka talaga totoong abogado. Hindi lahat ng abogado magaling. Yung ibang abogado tanga, katulad ni Claire Castro. Ba't pinagtatawan to ni Topacio? Sa principles of law. Immediately executory, bakit kailangan ng injunction? Tila hindi makapaniwala si Ayun, immediately executory. Diyan kasi sa Senado, itong si galing-galingan na si Kiko Matching. Sabi ko hindi naman ito makikilala kung hindi ito napangasawa ni Sharon eh.
O pag hiniwalayan to ni Sharon, baka maging taong grasa tong ulol na to eh. Wala talagang patutunguhan to. Ano ba yung injunction? Ang injunction daw is a court order that requires a person or organization to either do something or stop doing something. So sabi niya, kailangan daw kapag ka ang Supreme Court ay naglabas ng kanilang desisyon, may injunction. Oo, may injunction. Sabi nga dito is, do something, do it. Ganon ang dating. So, kailangan daw may injunction. Walang injunction eh. So, ibig sabihin, hindi pa natin to dapat i-dismiss or i-archive yan. Dapat hindi pa natin to ipatupad kasi walang injunction. Tanginan to, sa recto yata nag-aral tong ulol na to. Ako nga, hindi ako abogado eh. Naiintindihan natin kung anong ibig sabihin nung sinabi ng Supreme Court na immediately ad benicia. Yung mga ano nila, Latin nila. Ibig sabihin, ngayon na i-execute nyo na immediately, now na. That word says, kailangan now na. So itong gunggong na to si Kiko Pangilinan, gusto niya pa magkaroon ng injunction bago ipatupad yung immediately executory. Putang ina yan. Ano ba hindi mo naiintindihan sa immediately as in, now na, ngayon na? Tapusin nyo na yan. Hindi ba? Hindi mo naiintindihan yan, Kiko? Abugago ka ba naman? PDP Laban Spokes Attorney Topacio sa mga mungkahi ni Senador Kiko Pangilinan kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema sa impeachment laban kay VP Sara. Yang isang paragraph sa konstitusyon, sabihin mo mga 30 words, 20 words, 2 semester po namin pinag-aralan yan at 30 taon namin ginagamit yan. Pinag-aaralan namin yung mga decided cases. So do not go there, katulad ni Rizal Tiveros, do not go there, sasabihin mo, binigay sa iyo ng staff mo, Rule 39 ng Rules of Court, hindi pwedeng ipatupad ang desisyon without a motion. Ginawa mong ejectment court, yung Supreme Court. Immediately executory na nga, kailangan pa ng motion. Oo nga. Nagtaka ako Excusable kung si Bam, si Risa magaganon. Ang hindi excusable, eto, nahilo ko, siguro mga 20 minutes akong hilo. Opo. Tumayo pa naman si Kiko Pangilinan doon, sinabi, bakit daw kung gusto ng Korte Suprema na pigilin ang Senado na ituloy yung trial, dapat daw nag-issue ng injunction. Anong injunction pinagsasabi niya? Unang-una, certiorari yun. Pangalawa, nakalagay na nga immediately executory. Oo nga po. Ano bang kailangan mong injunction? Sinopla tuloy siya ni Chis Escudero. Opo. Sabi, well, there is nothing to enjoin. We have no jurisdiction. Ibig sabihin, okay yon kung si Risa o si Tito Soto o si Bam ang hindi nakaintindi. Pero si Kiko Pangilinan, abogado, Ayun. ano Hindi siya sinasabi ko? updated. Not all lawyers are created equal. Hindi nga, pero sobra namang kengko yun. Oo, tama. Wala ka pala eh. Kenkoy ka pala eh. Over naman yun. Wala akong kilalang abogadong ganun ka-ignorante sa principles of law. Ng putya, ignorante. Nag-aral ka ng mahaba. Nag-bar exams ka, pumasa ka, tapos tatawagin kang ignorante, lalo na ilang taong ka na naging senador. Ilang term ka na naging senador, tapos tinawag kang ignorante sa batas, bobo ka sa batas. Kaya na nakakahiya yun, sir. Immediate executory, bakit kailangan ng injunction? Haller! Baka yun ang advisor ni Senator Soto. Yun nga sasabihin. Yan nga yung mga legal luminaries. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Kasi ang daling sabihin, lalo na ng mga political analyst na kuno, coming from a legal luminary. Pukin ang ina niyan, hindi nga nag-litigate. Porkit abogado, porkit kilalang tao, pag nagsalita, akala mo totoo. Hindi. Minsan, akala mo mabango yung isang bagay, pero pag amoy mo, amoy amoy panis na hininga yan. Oo, hindi. Looks can be deceiving, ika nga. Ayan, si Kiko, with all the attorney, abogado, pero pag tiningnan mo talaga kung alam ba nila yung mga batas, wala yan. Walang alam yan, Kenko yan, sabi nga ni Topacio. Yun lang yung Palagay ko yung legal luminary na nagsabi sa kanya, pwede mong i-disregard Oo nga. yung desisyon ng Korte Suprema. Diyos ko po, Kiko. Magkamag-anak yan eh. Parang magkamag-anak. Kiko, at talaga naman, alam mo, ito sabihin yung harsh ako, mayabang ako. Pero, Diyos ko po, Kiko, Ganun ang kung dating hindi mo nun. na pangasawa si Sharon, saan ka kaya pinupulutin mo yun? Yun nga, ano yan? Pag hindi niya napang-asawa si Sharon, taong grasa yan. O kaya nga sabi ko sa inyo, ano ang kinahinatnan? Nakakahiya.
Tama, nakakahiya. Anong ha? Hindi mo narinig? Nakakahiya. Oh. Nakakahiya talaga. Imaginein mo, pinagtatawanan kayo ng taong bayan ngayon. Ay nakiko kasi tumakbo-takbo ka pa eh. Oh, meron pa nga yung ginagawa nung kampanya eh. Putang ina, lumulunok daw siya ng ng ceiling green. Ceiling green na labuyo, lulunok daw siya 4. Gagaling daw yung diabetes niya. Ang ilan to. Bobo ka na nga, abogado, nag-ala doktor ka pa. Hanapin niyo yun. Meron siya, nandoon siya sa isang talipapa, ang daming sili. Bumili pa siya isang plastic bag. Oh, kasi daw bumaba daw yung blood sugar niya nung lumulunok siya ng mga silin labuyo na ganyan. Oo, hindi naman daw yun no approved therapeutical claim. Hindi naman daw yun pero hindi yun sasangayunan ng mga doktor. Kita mo? Sa law nga, sa abogasya nga, tanga siya eh. Lalo na kaya sa medisina. Maniniwala ka ba na pag lumunok ka ng siling labuyo na 4, puta mawawala diabetes mo? Tangin na kung totoo yan, di sana wala na nagdadialysis sa Pilipinas. Gago din eh. Nakakahiya. Nakakahiya talaga. Oh, Diyos ko po. Ito, yung sagutan ni Risa tsaka ni Marcoleta. Baka na-miss nyo. Yan natin. Ang tanong tuloy ng marami, realistic ba yan? Paano kung ang impeachment ay... Utangin naman, takin mo yan lang sinasabi. Ang tanong tuloy ng marami. Realistic ba yan? Puta, yan lang yung sinasabi mo, binabasa mo pa? Hindi mo kayang sauluhin yan? Ako kaya ko nga sauluhin eh. Kakasali, sabi mo nga lang, nasa ulo ko na kagad eh. Ipuntakin mo, binabasa mo pa sa cellphone mo yan? laban sa mataas na opisyal na kayang-kayang magtago ng ebidensya o manakot ng mga potential witness? Bakit humaba yata ang checklist ng proteksyon para lang sa impeachable officials? Samantalang ang taong bayan na nagtatanong, na naniningil ng pananagutan. Umbayan na naman. Kanina nga pinakita ko sa iyo si Sendenya eh. 'Di ba? Dinuduterte ng taong bayan eh. Tapos sasabihin nyo kayo na naman, taong bayan na naman naghahanap. Putangin na nyo talaga oh. Nakita nyo ba yung dami na nagrally nung birthday ni Pangulong Duterte? Yun yung taong bayan. Yun ang talagang totoong taong bayan. Naghahanap ba mga yan ng resibo sa mga ginawa ni Inday Sara? Kung resibo lang, punta ka nga ng Davao. Tingnan mo nga yung Davao kung gaano ka-unlad. Putangin na ka, baka ikaw yung paligid ng barangay nyo, baka hindi mo nga mapa-unlad. Tagal-tagal mo na senador eh. Sila pa ang pinahirapan. Sila pa ang nadagdagan ang requirements. Natural. Tangin na. Gago ka ba? Sa totoo nga lang ang requirements nyo, walang kakwenta-kwenta para maging senador kayo Kailangan nyo lang, marunong kayo magbasa tsaka Pilipino kayo. Yun lang requirements nyo. Samantalang kami, pag nag-anap kami ng trabaho, yung dami requirements. Mag-ano ka, magpupunta ka ng SSS, ng NBI, police clearance, pupunta ka pa sa barangay. Tapos, ang dami-dami. Ang dami-dami mga kailangan sa amin pag mag-apply ng trabaho samantalang kayo, wala nga kayong kahirap-hirap Hindi nyo nga mabuwas-buwasan yung mga requirements ng mga empleyado sa Pilipinas Pagka kukuha ka ng loan sa SSS, putan, dahil mo hanapin. Nung kumukuha sila ng hulog sa'yo, walang hinahanap. Pero nung maglo-loan ka na, putan, dami nang hinahanap. Gago ka ba? Kung yung pag-a-apply nga lang ng national ID, hinahanapan ka pa ng national ID. Ibig sabihin, napakahirap talaga ng mga proseso sa Pilipinas. Dapat lang pahirapan ang proseso ng impeachment. Bakit? Tangina, hinalal ng taong bayan yan Taong bayan ang naglagay dyan sa tao na yan. Tapos impeachment lang kayo ng impeachment para pagka gusto nyo ipatanggal, gagawan nyo chismis, kukutsabahin nyo yung media, tapos pagkatapos yung kutsabahin yung media, i-impeach nyo na. Paano kung madali lang impeachment? Putang ina nyo, wala nang presidente tumagal. Gawin natin, 1 taon na ng presidente para talaga masaya. Kung ang usapan naman ay due process, hindi ba't ang mismong impeachment trial na nga ang mismong venue para doon? Maririnig ang dalawang panig. May ebidensya, may magdedepensa. That is due process. So what are we afraid of? Sinabi po ba ng Supreme Court na wag na kayong mag-impeach? Hindi.
Tanga. Utang ina mo ka, Risa. Oh. Sinabi ba ng impeach ng Korte Suprema, huwag na kayo mag-impeach? Ang drama-drama mo, ang dami mong sinasabi. Parang iiyak ka na, binabasa mo lang naman yung sinasabi mo eh. Hindi naman ikaw talagang hindi naman ikaw talaga nag-isip niya, kundi yung yung alalay mo, yung chuwariwap mo eh. Sinabi ba Supreme Court bawal na mag-impeachment? Hindi naman, sabi na Supreme Court, itong articles of impeachment na to illegal. O kaya basura natin yan. Next year ulit. 1 year bar rule eh. Kayo gumawa niyan, hindi naman kami. Kami lang nag-interpret, kayo gumawa. Tanginan nyo, tas kayo nagre-reklamo. Binigyan po tayo ng guidelines. Alam po ba ninyo kung bakit binigyan na ng guidelines ng Supreme Court kung paano mag-i-impeach? Kasi po, Mr. President, if you recall, the Supreme Court issued a notice on July 8, 2025, requiring at least 11 information from the House. Diba? Tama. O, pinasasagot ang House of Representatives. Ano sabi ng House of Representatives? Hindi. Secretary General ang sasagot niyan. Binigyan kayo ng pagkakataon para sagutin yung mga katanungan na hindi nyo sinagot. Ba't nyo hindi sinagot? Kasi nga, hindi nyo dinaanan yung proseso na yun. Ano yung mga proseso na yun? Nabigyan ba lahat ng copy? Nabasa ba ng maigi ng lahat bago pumirma? Hindi ba yun yung dapat sinusundan eh? O. Kung putangin na, pwede naman pala kahit 3 tao lang ang pumirma. Tapos ipasa na kahit 3 tao lang yung nakakaalam, pwede na mag-file ng impeachment. Putangin na yan, kagaguhan yan. Ano mangyayari sa bayang Pilipinas niyan pagkagalit nyo, putang ina, 1 linggo pa lang, ini-impeach nyo na. Ganyan ang gagawin ng mga makakaliwa. Talaga to. Kumbaga, sasamantalahin ito ng mga makakaliwa. Sa Representatives and the Senate. The Senate made a manifestation na wala po kaming maibibigay sapagkat lahat po niyan ay makukuha ninyo sa House of Representatives. Alam po ba ninyo na 4 sa hinihingi ng Supreme Court ay nandun po sa puso ng due process? Ano po yung hinihingi? Sinabi lamang po ng Supreme Court, pwede bang ibigay nyo sa amin kung lahat ng miyembro ng House of Representatives ay binigyan ninyo ng kopya at kailan? Pwede bang ibigay nyo sa amin ang timing kung kailan nyo ibinigay at kung paano nyo sila binigyan ng pagkakataong mabasa yung impeachment complaint? Simple yung tanong. Nag-provide ng sagot ang Congress? Hindi. Bakit? Because they themselves know hindi sila dumaan doon. And that is exactly the process. Pag hindi mo dinaanan yung proseso, wala, hilaw talaga yan. Pag hindi mo dinaanan yung proseso, mali yan. That's the reason why you're putting guidelines para susundan mo, para alam mo na talaga to, na scrutinize talaga ito. Ganon yun. Hindi yan naglagay ng guidelines tapos tatalunan mo. Kaya nga may guideline eh. Di ba? Kaya nga pinagplanuhan nyo yan, pinag-usapan nyo yan, ilang gabi nyo pinagpuyatan yung mga guidelines kayong gumagawa. Congress, IRR, di ba? Implementing Rules and Regulations. Kayo lahat ang gumagawa niyan. Tapos tatanungin kayo kung ginawa nyo ba yung guideline na kayo din ang gumawa. Kasi yun yung safeguard eh. O pag dinaanan mo yun, that safeguards yung actual na pinoproseso mo. Pero kung halimbawa ikaw ay nag-apply ng lisensya sa pagmamaneho. Nag-apply ka ng lisensya sa pagmamaneho. Una, hindi ka nag-driving school. Pangalawa, hindi ka nag-exam. Pangatlo, hindi ka nag-training. Pang-apat, hindi ka tawag doon, yung testing ng mag-drive test. Ng physical na drive test, hindi ka nagganon. Bigla ka na lang nagkaroon ng lisensya. Ano tong lisensya mo? Di ibig sabihin, tunay nga yan lisensya mo. Galing nga yan sa LTO, pero putangina, alam mo ba kung bakit may lisensya ka? Kaya ang daming mga Pilipino may lisensya, ang tapang-tapang pag kinukuha ng enforcer yung lisensya nila eh. Kasi hindi nila alam na yung mga lisensya nila ay hindi yan karapatan. It's an entitlement. Oo, hindi yan, parang sinasabi mo na karapatan ko to. Hindi, pag-aari ng gobyerno yan at pwedeng bawiin yan sa'yo anytime. Na ang akala nila,
yung mga lisensya na yan ay kanilang-kanila, pag-aari nila, hindi po pag-aari po ng Estado yan. Yan yung sinasabi natin na kapag hindi ka dumaan sa proseso, wala kang alam. O ngayon, pag nag-drive ka, kapag yung lisensya mo nakuha mo nang hindi dumaan sa proseso, wala kang kwentang driver. Putang ina, para kang baliw dyan. Nagle-left turn ka sa no left turn, tapos nag-U-turn ka sa no U-turn, yung pula sa yugo. Palpak. Ganon din yun dito sa ano. So, tinatanong ng Supreme Court, dumaan kayo sa proseso na kayo din ang may gawa? Tinatanong ko, hindi sila sumasagot. O, anong ibig sabihin nun? O, so, binaypas nila yung sistema na sila mismo ang nag-set ng rules. Pwede nyo bang ibigay sa amin kung every article of impeachment ay nakalagay doon ang mga dokumento na nagpapatibay ng artikulo? Pwede nyo bang ibigay sa amin kung nagkaroon sila ng pagkakataon talaga na mabasa yung impeachment complaint? Alam po ba ninyo kung anong sagot ng Solicitor General in behalf of the House of Representatives? Ito po yung sagot nila. It is the position of the House that these matters pertain to its internal proceedings, which have always been regarded as beyond the jurisdiction and scrutiny of this honorable court. Sa Tagalog po, wala po kayong pakialam dito sa amin. Yung inihingi po ninyo, kami lang po yun. Para tinatanong lang naman po eh. Binigyan nyo ba ng pagkakataon sila na mabasa? Bakit? Yun. Oh, yan ang sinasabi ko. At dahil dyan, Risa, ikaw ay... Nakakahiya. Oo, nakakahiya. Ulit. Diyos, Hindi yan. Ulit. Nakakahiya. Nakakahiya. Tali-talinuhan, wala namang alam. Ito. Kaya magpasalamat na lang tayo talaga kay Pastor Apollo Kibuloy sa JMC. Napakagaling talaga ng Jose Maria College. Kaya kung meron sa inyong gusto mag-abogasya, punta kayo sa Jose Maria College. Ang gagaling ng mga abogado dyan. Oo, si Dean Torion, si Israelito Torion ang Dean dyan. Imaginein mo, ang hirap daw maging dean niyan ni Torion, ang higpit daw niyan. O kita mo, yung mga JMC Law School team ang gumawa ng petition sa utos ni Pastor Apollo Kibuloy. Tapos tayong mga banateros, inintindi natin yung petisyon at sumumpa tayo na kasama tayo, parehas tayo ng opinion at ng gustong mangyari ng petisyon. Yun ang prayer natin. No? Inintindi natin maigi. Ano ba ginawa ni Torion nun? Sama kayo banateros, tapos pirma kayo, tapos alis na kayo. Hindi. Ang ginawa ni Dean Torion, basahin nyo. Ang tagal namin sa Max, binabasa namin. Iniintindi talaga namin, word per word. Tapos bukod doon, si Delgra pinapaliwanag pa sa amin yung laman noong noong petition. Kasi ganito yan. As in, para kaming nililecturean doon ni Attorney Delgra at ni Attorney Torion kung ano yung laman noon. Kung ano yung hindi nyo naintindihan, itanong nyo. Tapos nung sigurado na kami, ang ginawa namin, pirma na kami. Tapos sumumpa na kami ngayon doon sa notaryo. Tapos dinala na namin sa sa Supreme Court. Ayan. 'Di ba? Kaya talaga congratulations sa Banateros, congratulations Dean Torion, congratulations Attorney Delgra, Attorney Acosta, pero congratulations Pastor Apollo Kibuloy na kahit na nakakulong ka na, hindi ka pa rin humihinto sa pagpapalaganap ng katotohanan. No? Salamat sa iyong inisyatibo diyan sa impeachment na yan na naibasura. Ngayon, ano ang masasabi ni Pangulong Duterte sa pagkapanalo ni Inday Sara? Ayan, pakinggan natin itong statement ni Inday Sara kasi pinaalam nila kay Pangulong Duterte kung ano ang nangyayari, kung ano na ang nangyari sa kaso. At nung nalaman daw ni Pangulong Duterte na nanalo si Inday Sara, ang saya-saya daw ni Pangulong Duterte. Pakinggan natin ang sasabihin ni Inday Sara. PRD, former President Duterte, he is okay. Lately, most of the time... Everyday nga pala, kahit wala si Inday Sara doon,
Everyday nagtatawagan yan sila. Everyday tinatawagan. Meron talagang oras si Pangulo na makausap siya ng anak niya. Kasama yun sa mga yung benefits. Kasama yun sa mga napagkasunduan nila. Everyday kasi nga lumalabas nga si Inday Sara, parang siya yung on top of yung legal team. So si Kaufman may access kay Duterte, pati si Inday Sara may access kay Duterte. So naibalita niya na kay Duterte at sobrang saya daw ni Pangulo. Actually, naibalita niya kay Kaufman and then si Kaufman yung nagbalita kay Duterte at ang saya-saya nga daw ni Pangulo. Katong sa pagbisita nako, it was always in a good mood. There was only once na dili siya in a good mood. And wala na lang po ko nangutana kung ano na bad mood siya. And he was truly very happy noong na tinawagan siya ng kanyang lawyer at ibinalita sa kanya na nanalo siya sa Supreme Court case. Kasi isa siya sa mga lawyers ko doon na sa Supreme Court at binalita sa kanya na sinabi niya sa kanyang lawyer na mag-relax daw siya for one day. Hindi daw siya mag-meetings at hindi siya mag-physical therapy dahil gusto niya daw i-enjoy yung moment na nanalo yung kaso sa Supreme Court. Yan, alam nyo mga bossing, yung ibig sabihin niyan na nag-take ng day off si Pangulo Kasi ang ginagawa niya, meron siya, kasi syempre matanda na siya, no? Meron siyang physical therapy every day. Yan nga, yung mga kasukasuan niya, kailangan gumalaw-galaw siya. So, may programa siya sa loob. Then, every day, he's having a meeting with his lawyers and then, tumatanggap nga siya ng bisita kung merong bisita dyan. Oh, by the way, sa August, si Basti Duterte ang pupunta dyan. So, sa mga kababayan natin, wala na ako. Si Banat Baynaan yan, nandiyan dyan sa Hague, pupunta si Basti. So, abangan nyo na lang dyan kasi bibisitahin niya yung kanyang tatay at baka personal din niyang ibabalita itong mga balitang ito. So, going back, si Pangulong Duterte, sinabi niya na wala mo na ako ngayong tatanggapin. I just want to relax and probably pray to thank God para doon sa panalo na yan ni VP Sara sa Supreme Court. Ganito, lately, syempre, nalulungkot tayo na kasi parang wala ng batas, parang wala na tayong kakampi, wala na tayong tatakbuhan kasi yung mga pulis tarantado na. Yung mga sundalo, parang mga nabakla na. Hindi mo na maasahan. Tapos yung kongreso natin, ganun din. Yung mga korte, parang ganun din. May mga desisyon yung mga korte na parang tila mo na i-impluwensyahan. Tila mo, hindi natin sinasabing na impluwensyahan pero tila mo na i-impluwensyahan. So ngayon, itong si Pangulo, somehow bilang isang piskal, bilang isang abogado at bilang isang dating presidente, palagay ko talagang natutuwa dahil mukhang may pag-asa pa ang bayang Pilipinas. Dahil meron pa rin pala talagang rule of law sa Pilipinas. Kasi yung nangyari kay Pangulong Duterte na pagpapakidnap sa kanya, yan na yung parang masasabi mo na wala na talaga Pilipinas. Wala nang batas ang Pilipinas, wala nang kinikilalang tama at mali, wala nang kinikilalang tama ang mga nasa Pilipinas, mga nasa gobyerno, puro mali na ginagawa nila. And then yung mga tao, wala na rin ginagawa to correct the wrongdoings of yung mga nasa gobyerno. So ikaw talaga bilang isang i-devote mo yung sarili mo sa batas, i-devote mo yung sarili mo sa pagpapatupad ng batas, tapos yung mismong batas ang tumalikod sa'yo, di ba? Dahil lang nagpa-impluwensya sa posisyon, sa pera at kapangyarihan, masamang-masama talaga ang loob mo. Bakit mo pa piniling maging taong batas kung yung mismong batas na ipinatutupad mo, yun mismo ang kakagat sa'yo at tutuklaw sa'yo? Pero ngayon, sa mga nangyayari, palagay ko talagang thankful si Pangulong Duterte and masaya siya para sa bayang Pilipinas kasi kahit pala papaano, kahit ganito ang sitwasyon natin, ang moral compass ng mga kataas-taasang mga huwes natin sa Supreme Court ay hindi na i-impluwensyahan. Hindi na babahiran ng politika. Sana lang consistent. Sana lang sa mga susunod, ganun pa rin.
yung kaso ni Pangulong Duterte, yung pagkidnap kay Pangulong Duterte, sana maglabas na din ng Supreme Court ng ruling para mapanagot na natin lahat ng mga sumalaula sa karapatang pangtao ni Pangulong Duterte, sumalaula sa konstitusyon, sumalaula sa bayang Pilipinas, sa pagtataksil, sa pagbibigay nila sa isang magaling na dating presidente sa kamay ng ibang lahi. Oo, mga bossing. Kaya para sa akin, I'm happy dahil sa mga nangyayaring ito. I'm happy dahil masaya si Pangulong Duterte, at least kahit papaano nakaisa tayo. This is a small win, ika nga, kasi marami pa tayong mga lalabanan na mga katiwalian at lalabanan ng mga maling ginagawa ng mga nasa gobyerno. Meron pa tayong 2.5 taon na nakikita naman natin na talagang wala silang plano kundi sirain lang yung mga kalaban nila sa politika at manalo sila ulit, paulit-ulit. At ang Pilipinas, paatras ng paatras, palubog ng palubog, papangit ng papangit, pasama ng pasama. O, di ba? Oh. So again, maraming salamat sa inyo mga bossing. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na vlog. Mabuhay kayo, like and share, and maraming salamat din po sa mga nagsusuper thanks. Malaking bagay po yan. Ginagamit po natin yung mga super thanks ninyo para mas mapaganda pa po natin yung ating diskurso. Kahit na walang kakwenta-kwenta, kahit na walang kwenta mga balita, ako'y isang fake news peddler at hindi dapat iniintindi. Salamat sa inyong pakikinig pa rin. Again, like and share. Mabuhay kayo. I'll see you again next vlog. The next performance will start momentarily.